pinsan kayada. Hello mga kalingap, good morning po. At andito na naman po, another day, another vlog, another blessing. At maraming salamat po kay Tita CNC South Dakota, USA na nagpabot po ng 4,000 para kay Nanay Maribeth. At shoutout po sa sa Kalingap Vincent Calyada Unity Group. Yan, shoutout po sa mga grupo na yan. Napaka-solid po ninyo. Salamat po sa suporta. Yan, grabe, mabalbasa tayo at mahaba ng may ginagaya tayong idol eh. So ayan, paki-like and share po ng vlog na to. And huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe po ang aking YouTube channel. At ayan, mga kalingap, mamayabas na tayo. So ayan, tara, punta na tayo kayo Nanay Maribeth. At kamustahin po natin si Nanay. Kamusta na Nanay Maribeth? Ayos naman. Ayos naman, parang hindi ayos. Parang malungkot. Ayos naman ako. So Naglalaba. ay, tama yan. Papawis. Kailangan natin magpapawis, siyempre. So, ayan. Kamusta naman po dito ang pamumuhay na Ay, medyo ano naman kami ngayon. Okay naman kasi nandiyan yung mga bata. Wow. Nagulat ako nung nakaraan gabi. Ay, kagabi lang ata yun. Sabi ko na sa Kala ko ikaw nakakatambay doon. Sabi ko, Nay, pupuntahan kita. Ay, ang pala anak mo. Kamukha mo eh. Nagulat ako. Kala ko ikaw. Sabi ko, kamukha mo pala. Pangilan niyo Nanay? Pang-apat. Pang-apat kamukha mo. Xerox copy mo po. So, ayun, ayos naman po dito ang pamumuhay na eh. Ngayon po, ano po yung mga nararamdaman nyo? May pagbabago ba na eh, o wala po? Ang pagbabago sa katawan ko ay yung marami akong nararamdaman na sa katawan. Marami na po. Ano po ba ang mga nararamdaman nyo na eh? Pag wala akong gamot, yung lubat ako, yung wala akong mahina ako. Yung katawan ko, parang bang nangangalay yung buong katawan ko. Nangangalay po. Yung pakiramdam bang nangangalambre, gano'n. Po. Gano'n naramdaman ko buong katawan ko. Kaya pag ako walang gamot, di ako nagtitigil lang, sige lang ang lakad ko dyan. Pag maapo akong saglit, tayo na naman. Po. Kasi nararamdaman ko yung tuhod ko niyan. Pag ako nawawala yung bisa ng gamot ko, di ako kagad nakakatayo talaga. Opo. Nalulumpo ako. Nalulumpo ka po. Kaya kailangan ipiris ako talaga. Ako na ang gumagawang paraan para sa sarili ko kasi di man ako na. Po. Dapat ikaw din po ang tutulong Nanay sa sarili mo. Pero siguro pag talagang di na kaya magtayo, wala na. Makaupo na lang. Po. Laging dasal lang po tayo na para malampasan yung ganyan. Kung na lang dasal ang ginagawa ko. Po. Yan po pinakamalaking tulong sa atin ay. Pero minsan pag talagang hirap na hirap ako, hinihingi ko na, nagulong na akong pahirapan. Po. Puro na lang din herbal para mawala-wala yung ibang nararamdaman. Po. Yun po ang maganda sa'yo. Marami ka nang nararamdaman pa rin po. Marami mga likod ko na yan. Marami lang. Pero okay man po ang ngayon ang pangangatawan nyo na eh. Kasi nga, napaparapahingan ako nung nandito yung asawa niya ng anak ko. Andito din po yung asawa ng anak mo. Nung nandito nga, naalis pa lang yun. Naalis ko lang po. Sila baga po yung nagtrabaho po sa Manila. Pag nandito yun, pahinga ako kahit sa paglalaba, yun ang nalaba. Wow. Naluto, lahat yan, siyang gumagawa. Minsan nahiya naman ako kasi, siyempre, hindi pa man sila nga, boyfriend pa man lang yun sila. Yan po, yan. Wala pa po silang anak? Wala pa. Minsan naagaw ko alabahan. Nahiya na din ako. So, ayan. Sila, man po, yung mga anak mo na kakatuloy pa rin pang pag-aaral. Nakaka-aral po man, kaya si Mark ay medyo tamad mag-aaral. Si Mark ang tamad. Napasok na hindi. Bakit po? Dapat kayo pang mag-ano yan na para, kasi unang-una Nanay, lalaki sila. Pangit pag wala silang maayos na pinag-aralan. Makinig ni Mark. Yan? Hindi ko alam ang ugali niya kung ano. Panggagalitan yan. Pag ayaw niya talagang ayaw niya, hindi ko siya pampilit.
Ano mahirap. Dapat kayo pang... Inaalisan ako niyang pagka pinipilit ko, naalis yan. Pauwi yan hapon. Sabi ko, bahala kapag ayaw mo, hindi wala akong magagawa. Huwag mo akong sisihin. Kasi balang araw, sila din yung magtatrabaho para sa pamilya. Pinapangaralan ko sila, pinagsasabihan ko, magagalit sa akin na nagdaldal daw ako. Ay sabi ko, hindi nadaldal ko man para sa inyo yan. Pag ako nawala na, kawawa ka man. Sabi ko, pag wala ka lang nag-eskwela, bubuhay mo sa sarili mo. Puro na lang pag-aalala ang ginagawa ko sa kanila. Opo. Kasi dapat talaga nanay ang sa magulang po, laging tinatatak ninyo sa mga anak ninyo, sa mga anak. Kahit po yan sa mga viewers, lagi nyo pong ipapaliwanag sa mga anak ninyo kung gaano po kahalaga ang edukasyon. Kasi mahirap na ang mga anak po ay maging tambay na lang habang buhay. Kasi sila po yung magtataguyod ng magiging pamilya nila balang araw eh. Yun na, lagi ang sinasabi ko dyan sa mga yan. Po, mahirap. Hindi man ako nagkukulang sa kanila ng pangaral. Kasi matanda ka na, asa ka pa sa magulang mo, napaka maling ano po yun. Kasi siyempre, tumatanda din ang magulang, hindi yan panghabang buhay na lagi mong kasama. Kaya sana lagi po natin itatakin sa mga anak natin, ano na at sila yung magiging kawawa someday. Diba? Hindi ko naman sila pinagkulangan ng pangaral. Ako kasi ayaw ko kasi ng yung violenting sa kanila. Hindi ko man sila kayang gawa ng ganun. Opo. Kasi bagay parang pusong mamon ako sa mga anak mo po. Minsan naiyak na lang ako pag ako ay natatalo ninda sa Pag nagdidebate po kayo. Pero pangit naman yung nanay na awayin ka pa. Samantalang may nararamdaman ka, tapos awayin ka pa. Hindi po yun. Dapat na tinutulungan ka pa rin po sa mga obligasyon dito po sa bahay. Especially po sa iyo, sa sarili mo. Lusugan mo na mahirap kung mas lalong maglala yan, di paano na? Paano na ang mahirap pag walang magulang pong nag-aasikaso sa mga anak? Magpapayo, yung mga tama at mali na dapat ginagawain, mga ganun ba? Mga kapatid ko sinasabihan sila. Yung hindi dapat gawin. Pag ang gusto nila, yung desisyon nila, yun ang masusunod. Naku, dapat ang laging, yan po kasi napapansin ko sa panahon ngayon kasi noon sa amin kapag kapag may desisyon ng mga anak, magulang lagi ang dapat ang mauna kasi nasa poder pa po kayo ng magulang. Hindi naman po pwedeng masunod ang anak kasi kung nasa poder ka ng magulang, dapat magulang pa rin. Pero kung ang anak ang laging nasusunod, sila magsasarili na sila kasi alam na nila yung tama at mali pala Pero dapat laging tatak sa mga anak nyo na mali yung mga ganun na bagay na lagi sila ang marusunod. Sa kanila, ako hindi nagkulang sa inyo ng salita. Ngayon kung di kayo makikinig sa akin, ay di, wala akong magagawa. Sabi ko, kayo din ang magdadala niya sa bandang huli. Opo. Talagang sila talaga magdadala Kasi pag ganyan Ako habang nabubuhay ako, gusto ko kayo mag-eskwela. Gusto ko pag-eskwelahin. Kahit ako'y naghihirap ako magigising na maaga. Talagang grabe po talaga halaga ng edukasyon. Kasi tingin mo hindi nyo po ba napapansin na mas maraming humihirap po ngayon? Oo, talagang napapansin ko man yun. Kasi ang daming mga kabataan po, ayan po mga kalingap, mga minamahal natin viewers, kahit po kayo mapapansin po ninyo na maraming lalong naghihirap dahil sa mga maagang nag-aasawa, hindi nakakapag-aral. Kasi nga pinapasahan ko na sila ng mga share post ba tungkol sa magulang, tungkol sa kanila. Opo. Pero deadma talaga. Deadma talaga, pamihira. So ayan basta payo ko po
Kaya dapat po lagi ang masunod. Ano, Nay? Nay, tanggapin niyo po ito. 4,000 po yan. Yan po yung pinapabot ni Tita CNC South Dakota, USA. Panggamot po at saka yung pang-allowance nyo po dito. Ano? Yan po yung monthly allowance po ninyo na pinapabot lagi ni Tita CNC. Maraming salamat po, Ma'am CNC, at sana po hindi nyo ako pagsawaan ng suportahan, kasi po talagang sa iyo lang po ako nakasandal sa ngayon, sa panahon ngayon. No po, dahil lalo na especially wala kayo pong pinagkakakitaan. Si Tita CNC, ayan lang po yung parang niya, yung parang nakukuha niya po sa senior ata. Yun, basta yun po pagkasabi sa akin. Yun nga, demo po siya, senior na, pero binabahagi niya pa rin yung pagmamahal niya sa mga kamag-anak niya, kapamilya niya, sa mga katulad po ninyo na tinutulungan niya. Napakabuting tao po. At sana meron din po tayong mga taong meron dyan na kung kaya nyo po makapagbahagi po sa mga kababayan natin na naghihirap po, maaari nyo pong i-message ako sa aking Facebook na naandyan po lagi sa description po natin, ano, para direct nyo na po akong makontak. Kasi wag po kayo ano po sa ibang pa nag-search lang po ay sa FB, marami pong gumaya na po ng account ko na mga scammer po, ano. Nay, hangad ko, Nay, na gumaling ka pa, Nay, ha. Ayun na nga po ang ko. Talagang pinipray ko na magaling ako, kasi gusto ko pa naman makatulong sa unan sa Panginoon, sabi ko. Ano po. Ko ng makapag-serve ako sa kanya. Opo. Kasi itong mga anak ko, inaalala ko. Opo. Hindi ko pa kayang mawala sa kanila. Basta dasal lang tayo, Nay, ano. Pinakadabay sa idasal po, ano, Nay. Opo, basta gagaling ka po, Nay, ha. Yan, pray lang. At saka lagi mo tatandaan po yung mga bawal na kainin, huwag mo na pong kainin. At yung mga dapat kainin, yun po ang kainin nyo. At tamang pag-inom po sa oras ng gamot po, ano. Huwag dapat sobra ang pag-inom ng gamot. Yung tama lang po kung ano po yung nireseta ni Doc, ano. Sige, Nay, babay na po ako, Nay. Bye-bye po. Salamat po, Ma'am. Yeah.